Hello and welcome po ulit mga kaibigan sa You Shall Know the Truth. At ito naman po Sir Wen Silva, ang inyong lingkod. Ngayon naman po mga kaibigan, atin naman pong pagtuunang pansin yung Ten Commandments po mga kaibigan. At ito po ay talakayan natin yung unang commandment na binigay ng Panginoon. Dito po mga kaibigan, nakita po natin sa ibang mga sekta, lalo na po sa mga ayaw sumunod ng 10 utos. No? Binaliwala lang, kinuha daw yung 10 utos at saka pinalitan ng bago. Yun po ang sabi ni Soriano. At sa iba pong mga sekta rin po na nagsasabi na wala na po ang 10 utos. Pero atin pong tignan mga kaibigan, ano nga ba kahalaga ang 10 utos ng Panginoon at bakit po natin itong sundin at bakit po natin itong unawain? Ito po mga kaibigan, makikita nyo po dyan sa inyong screen, the 10 Commandments, no? The first commandment po. Sentro muna po tayo doon dito sa first commandment po ng Panginoon. Ito po mga kaibigan, natin pong tignan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng first commandment na ito? Ito po ang pagkasabi, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ito po mga kaibigan, ito po kasi yung mali ng mga ibang sekta. Hindi nila to sinasama yung verse 2 sa first commandment. Yung binibigay lang nila po mga kaibigan, yan pong verse 3. Thou shall have no strange gods before me. So, ibig po sabihin mga kaibigan, yan po ay mali na kaagad. Kasi po pag verse 3 lang yung nilagay mo dyan sa first commandment, hindi mo alam kung sinong God na ibig sabihin dyan before me. So, sinong God yun? Yung sumasabi sa iyo na thou shall have no other gods before me. So, pag binalik mo po yan mga kaibigan dyan sa verse 2, malalaman mo kung sino po yung God na yun. No? Nagsasabi na wala ka nang dapat pang ibang Diyos maliban sa akin. So po mga kaibigan, atin pong unang tignan, ano po ba ang ibig sabihin ng land of Egypt, the house of bondage? So tignan po natin mga kaibigan, no, sa Hebreo chapter 11 verse 24 to 26. Ito po, by faith Moses when he came to years, no, refused to be called the son of Pharaoh's the daughters, no, Pharaoh's daughters. So ibig sabihin ko mga kaibigan, kasi po 40 years po si Moses doon sa palasyo na nirahan, no. Pero hindi po siya Egyptian, siya po ay isang Hudyo. Mababasa niyo po 'yan mga kaibigan, yung kanyang story diyan po sa Exodus chapter 1, no, kung papaano siya nakapunta doon sa palasyo. Ito po mga kaibigan, ah, natin pong continue. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin. Yun. Ibig po sabihin mga kaibigan, yung land of Egypt pala is a symbolize the pleasure of sin for a season. Ibig po sabihin for a season, meron lang po yung hangganan hanggang kailan. Hindi po yan eternity. Yung pleasure of sin. Kasi po, matatapos din po yan lahat. No? So yun po yung mga kaibigan, yung land of Egypt pala was the pleasure of sin. Kaya anong kita nyo doon? The house of bondage. Ibig po sabihin, ikaw po ay nakagapos sa pleasure of sin of the world. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya po sabi ng Panginoon, I am the Lord your God that brought you out to the pleasure of sin of the world. Yun po, no? Bondage. Ibig sabihin po, you are bound to the pleasure of sin of this world. Kaya po, siya po yung God na yung God na nagpaalis sa'yo doon. Yun po ang ibig sabihin nun. Kasi po ito mga kaibigan, no? Tingnan natin. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. Yun. Is the treasure of the world. So marami pong sa mga kaibigan ng mga mayayaman na hindi talaga masaya sa kanilang mga yaman. At marami na po kung kilalang mga ganyan na mga taong mga mayayaman na talagang hindi naman talaga yaman ng mundo yung nagpapasaya sa kanila. No? For the respect and to recompense of the reward. Ito po mga kaibigan, no?
Kung hahayaan mo lang yung Panginoon na ikaw ay ilabas niya sa pleasure of sin of this world 'no. So, natural, sabi niya dun sa verse 3, "Thou shalt have no strange god before me." Kasi po itatakwil mo na po yan lahat mga kaibigan. Kaya po ito mga kaibigan 'no, nagbibigay lang kasi ito ng kaliwanagan sa atin na bilang miyembro ng isang church, na 'pag may nakita po kayong isang, nagmamahala ng isang church na marangya ang kanyang buhay at marami po siyang mga alam niyo na, yung may mga private jet, yung mga luxury cars 'no. So, dito po mga kaibigan sa First Commandment malalaman niyo na sila po ay ah, hindi talaga sila, tawag minister of Christ 'no. Dito pa lang sa First Commandment malalaman natin bakit. Ito po mga kaibigan atin pong tingnan. Love not the world, neither the things that are in the world. If you love the world, the love of the Father is not in him. So, ibig po sabihin, yan pong mga taong yan, hindi po talaga nila, love yung Father, yung God. Kasi po yung kanila lang pong ina-after, pinipirahan lang po nila yung gospel. Kaya po marami pong mga balita na yung mga pastor, talagang nagsasabi na ino-oblige talaga nila yung kanyang mga miyembro na dapat sa birthday ko bigyan niyo ako ng ganito. Marami niyan, 'no? Marami niyan sa mga pastors na humihingi ng pera na pinipirasa nila yung kanilang mga miyembro na ibigay ito sa kanila. So, diyan pa lang mga kaibigan nakita niyo na love love talaga nila yung world. So, ibig po sabihin, yung first commandment po ay nagmi-mirror dito mga kaibigan na yung Egypt was the world 'no, pleasure of the world. So, itong sabi ni John, sabi niya diyan, "Love not the world or the things that are belong to the world." No, if you love the world, you do not, the love of the Father is not in him. So, wala talagang love diyan sa kanila mga kaibigan. Pinipirahan lang nila yung gospel. Ito rin po mga kaibigan, sa mga miyembro po, "For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world." Kaya po mga kaibigan, iwasan niyo po yung ganyang mga fellowship na yan, 'no, yung mga taong marangya yung kanilang pamumuhay dahil sa gospel. Hindi po yan ang totoong church, 'no. Ito rin mga kaibigan, "For the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever." Hindi naman po will of God yung ginagawa nila mga kaibigan. Kaya nga sabi ko, pinipirahan lang nila yang gospel. Ito rin po mga kaibigan, bakit po sabi ng Panginoon diyan sa verse 3, "Thou shalt have no other gods before me." Ito po mga kaibigan, sabi dun, "Again, the devil taketh him up into the exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world and the glory therein." So yun po mga kaibigan. 'Pag nakita niyo po ang inyong mga ministro diyan, marangya ang buhay, may palasyo, may private jet, may mga luxury car, tapos kayo, isang kahig isang tuka. Ito po mga kaibigan, yung God niya po was the same person na nag-tempt kay Christ in the wilderness, and that was Satan. Si Satan po yung God nila diyan mga kaibigan. "And I said unto him, All these things I will give thee, if thou wilt fall down and worship me." Yun po mga kaibigan, diyan niyo po makikita at malalaman na yung wino-worship niyo pala was the devil. Hindi po totoong church yung pinapanigan niyo 'pag meron kayong mga ministrong ganyan. Kaya kung napansin niyo mga kaibigan, umalis na po kayo diyan kasi po yan po ang tinatawag sa first commandment na Egypt. You are bondage on that false religion. Kasi po yung Egypt na yan mga kaibigan, that is the false system of religion nung time ni Moses at ng mga Israelites nung nandun pa sila, nagiging slave doon sa Egypt. Kaya po, yang pong siktang pinapanigan nyo, hindi po yan totoo. They are a modern Egypt na kayo po ay ginagapos ng kanilang doktrina, maling-maling doktrina na kayo ay
ah, dinadala nila sa kasamaan. Yan po mga kaibigan. At ito po sa verse 10, sabi ni Kristo, "Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan." Yan, klarong-klaro mga kaibigan, na yan po si Satan ang inyong sinasamba diyan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Kaya umalis po ko diyan mga kaibigan, no? At pumunta po kayo sa sekta talagang totoo. Hindi ko mo nagpe-preach sila ng Christ, sila na po yung totoong sekta. At hindi ko mo si Christ yung the way, the truth, and the life, kahit ano na lang sekta, papanigan mo kasi gano'n na naman. Hindi po. Tingnan nyo lang po dyan yung isa kong video na nakaraang, no? Kung ano talaga ang totoong church, the church that in the wilderness, no? Yun pong title nun, the church in the wilderness. Tingnan nyo lang po dyan mga kaibigan kung ano yung mga specific detail na malalaman nyo kung ano talaga ang totoong church that came from the wilderness. Yan po mga kaibigan, isa pong patunay sa Biblia mga kaibigan, the first commandment, na pag ito po ay yung nastudihan mga kaibigan, malalaman mo talaga na sila po ay false church, the false teachings and the false minister. Kasi po yung after nila is the worldly pleasure mga kaibigan. Ito din po sabi niya, diyan sa Matthew chapter 19 verse 16 to 17, no? Pag ikaw po ay isang membro, no, ng ganyang church, at you want to follow your master, sabi daw do. And beheld, one came and said unto him, God, a good master, what good things shall I do that I may have eternal life? Ito rin po. And he said unto him, Why callest me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into the kingdom, into life, no, keep the commandments. Yun. Kasi ayaw nila ng 10 utos kasi ayaw nilang mabisto sila sa kanilang mga ginagawa. At ito sabi ni Kristo, kung gusto mong makapasok sa eternal life, keep the commandments of God. The young man said unto him, All these things I had kept from my youth, what lack I yet? No? Then Jesus answered unto him, Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Yun, ito po mga kaibigan. Diyan nyo po makikita mga kaibigan, na hindi talaga sila yung totoong church, minister, at preacher of Christ, kasi po, nasa kanila po ang lahat ng yaman na ibinibigay niyo. Kawawa lang po kayo diyan mga kaibigan. Kaya po lumabas na po kayo sa ganyang mga paniniwala. At karon po mga kaibigan, no, dito din na-trap si Eva. For God hath known that in the days ye ate thereof, then your eyes shall be open, and you shall be as gods, knowing good and evil. So sino po yung God na ito mga kaibigan na sinasabi niya? Of course, bumalik ka doon sa 10 commandments, no, sa first commandment, no, ito po si Lucifer. That is the same spelling po, gods with S, small letter G, no? At ito po ay si Lucifer, at ito po sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glories of the gospel of Christ, who is the image of God, shine unto them. Yun. Kaya po, winawala po nila yung 10 commandments mga kaibigan, kasi po, binablind po kayo ng God of this world, at sila po yung mga false ministries that the ministered of light daw sila, but they are the disciples and ministers and apostles of Satan. Binablind po nila kayo dyan, sabihin nila na wala na po yung 10 commandments kasi po ayaw nilang mabisto na sila po was a false teacher. Po mga kabigan, sabi po dito, Ye idolaters and idolaters, know ye not that the friendship of this world is enmity with God.
Whosoever therefore will be a friend of this world is the enemy of God. Sila po yan, mga kaibigan. Mga enemy po sila ng Panginoon dahil po sa ipinapakita nila na kanila lang pong pinipirahan yung gospel para lang makuha kung ano ang gusto nila of this world. Kaya po mga kaibigan, hindi po nawala ang Ten Commandments. Ang Ten Commandments po ay nandyan. Ayaw lang nila ng Ten Commandments kasi po 'pag ito po ay preach nila na merong commandment, makikita niyo po kung ano talaga ang kulay ng mga preacher niyo. Yun po mga kaibigan 'no, the Ten Commandments is still there 'no, at diyan po niyo mabibisto kung ano talaga sila, kung anong klaseng ministro yang church na pinapanigan niyo. Ulit po, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.